Sa Lunes na po ang deadline ng filing ng income tax return. Kaya naman abala na ang marami sa pagpa-file nito sa BIR o ang Bureau of Internal Revenue. Paalala ng BIR sa publiko, magsumite ng ITR ng maaga para hindi maabala. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, sa April 16 na nga ang huling araw ng pagpa-file ng income tax return para sa taxable year 2011. Habang papalapit ang araw na ito, hindi lang ang walang kamatayang haba ng pila at paghahabol ang haharapin ng mga last-minute filer, may bagong ITR form na rin na gagamitin. Dapat sa deadline pa sa April 16 magpa-file ng income tax return si Rochelle Valenzuela, pero laking pasalamat niya na ngayon niya ito naisipang gawin. Nakakalito daw kasi ang bagong form ng BIR. Based on my experience kasi mas madali yung computation dito. Kasi siya talagang sunod-sunod talaga, so alam mo na kung paano mo siya. Unlike dito, medyo nakakalito siya. Laki niya medyo nakaka-overwhelm lang. Bukod pa dito, ang mga bagong dokumentong kailangang isama sa ITR nila tulad ng updated financial statement. Bagay na hindi raw nila napaghandaan, kaya kailangan pa nilang muling bumalik para matapos ang proseso. Di kalayuan sa mesa ni Rochelle, nagkukumahog sa pag-fill up ng form ang mga ito. Kahit sila, nalilito rin daw sa bagong ITR form. Parang pareho yan, kaya lang medyo complicated ng kaunti dahil sa maraming. Medyo complicated ng kaunti, hindi kagaya yung dating old forms. Unang-unang mapapansin sa bagong BIR form ang hugis nito. Halimbawa sa BIR form 1701 para sa mga may mixed income o yung mga may trabaho at racket on the side, dati itong pahabat 4 na pahina. Ngayon, pahalang at 6 na pahina. Mas detalyado na rin ang hinihingi nito sa mga taxpayer kumpara sa lumang form, tulad ng kinita sa mga binentang ari-arian, mana, stocks o pension at mga gastusin. Paliwanag ng BIR, kailangan ito para makapagbigay sa BIR ng mas komprehensibong larawan ng mga financial transaction ang isang taxpayer. Pwede kasing meron kang ibang sources of income na hindi mo naman kailangan i-declare dito, pero legitimate yun, and it's also a source of funding for all other acquisitions or all other activities. Kung lahat ng datos na yan, binigay mo, lahat yan, dineklara mo, ibig sabihin, nagbabayad ka ng tamang buwis. And for that, pag na-declare mo lahat, wala kang tinago, wala kang inumit na dapat mong i-declare dyan, edi you have peace of mind. Mas malinaw na rin daw mailalatag ng taxpayer ang datos niya sa bagong form. Ngayon, makikita mo na limited na ngayong number of boxes. Ano yung gusto naming dyan? Iwasan. Unang-una, pag nagmamadali, ang pagsusulat, script. Kung minsan script na dikit-dikit. Paalala ng BIR, hindi lang mahalagang intindihin kung paano ang tamang pag-fill up ng BIR form sa iyong pag-file ng ITR ngayong taon. Kailangan ding siguruhin na tama ang form na fill upan ninyo. Halimbawa, kung ikaw ay isang office worker at ang iyong regular na trabaho lang ang iyong source of income sa buong taxable year, makakakuha ka ng tinatawag na Form 2316 sa iyong employer kung saan nakasaad dito ang iyong kinita sa iyong regular na trabaho sa loob ng 1 taon at kung magkano ang tax na kinaltas sa iyo. Kung yun lang ang iyong source of income, pwede nang ito na ang tumayong ITR mo. Ngayon, magiging required ang BIR Form 1700 kung nakadalawang kumpanya ka sa loob ng 1 taxable year. Ngayon, kung halimbawa meron kang regular na trabaho at meron ka ring sideline, racket, negosyo o propesyon na kaiba sa iyong regular na trabaho, makakakuha ka ng tinatawag na BIR Form 2307. Kakailanganin mo ng fill-upan ng tinatawag na BIR Form 1701 kung saan kailangan mong pagsamahin ang iyong kinita sa iyong regular na trabaho at sa iyong sideline at kung magkano ang tax na kinaltas sa iyo sa parehong regular mong trabaho at sa iyong sideline sa isang buong taxable year. Git ng BIR, maliit man o malaki ang kinita, lahat kailangan mag-file ng ITR. Bagay na inalmahan ng ilang mga jeepney driver at mga may small business. Kailan na kayo katagal hindi nagpa-file? Mga 8 years na siguro. Ito, hindi ka naman, driver ka lang naman, hindi ka naman kumikita ng araw-araw eh. Katulad sa bahay namin, kung marami anak mo, magpapile ka pa ng tax. Kulang pa nga sa aking kita. Pero kahit na mahirap, ang iba pinipili pa rin sumunod sa batas. Kung yun po yung karapat dapat sa ating gobyerno, susunod po kami sa inyong mga kaalagan. Bakit po? Kung yun po ba napagkasundo na lahat kasi parang naman sa gobyerno natin.
Paliwanag ng BIR, mali ang intindi ng mga tao sa paghain ng income tax return. Sa katunayan daw, maaari pa raw itong makatulong sa kanila. Ang mga anak na matatalino nag-a-apply ng scholarship. Di syempre, pag sinabi mong konti lang naman kinikita ko, hahanapan ka ngayon ng pruweba. Isang pruwebang hinahanap nila, kalimitan, income tax return mo. Pag maglo-loan ka, kailangan mo rin ng income tax return. Magta-travel ka, nangangailangan ka ng visa sa isang embahada, no? Nire-require din nila na mag-submit ka ng income tax return mo. Jessica, sa gitna nga ng bagong sistemang ito ng BIR, may mga nakaset up na raw na Returns Preparation Assistance Centers ang BIR sa lahat ng sangay nito para makatulong o matulungan ng mga taxpayer. Pwede rin namang i-download sa website ng BIR ang bagong ITR form para aralin muna ito bago dalhin sa BIR. Samantala, nilinaw naman ng BIR na hindi porket magpa-file ka ng ITR ay kailangan mo na magbayad ng buwis. Dedepende pa rin daw kasi ang babayaran kung meron man sa computation ng ahensya at iyong taxable income. Samantala, dagdagan lang natin na isa sa mga bagong addition ng BIR form o ITR form ay yung tinatawag na supplemental information o Part 9 na kung saan dito ilalagay ng taxpayer yung kanyang assets, properties, royalties, stock options, yung mga napanalunan niya sa mga games or anything at ibang mga assets at kinita niya na labas sa kanyang regular income. Ayon sa BIR ay hindi ito kasama sa i-compute o magiging basehan ng iyong net taxable income o yung income mo na bubuwisan ng BIR at hindi rin to optional para sa taon na ito pero sa susunod na taon ay baka raw maging mandatory ito. Jessica? So, bakit kailangan nilang malaman? Kung hindi naman nila itatax, like stocks, yung mga dividends mo, may tax na yun So, why do they have to know? Ito nga yung bahagi ng gusto na mangyari ng BIR na malaman yung kumpletong financial profile ng isang taxpayer. Kasi sinasabi nga sa atin na may mga sitwasyon na walang kinikita o walang regular income ang isang taxpayer o isang tao pero nakaka-afford siya na bumili ng mga mamahaling kotse, meron siya mga property at nakakabuhay siya ng desente kung hindi above average. Okay, legal ba yan? Kasi pwede nilang gawin yan sa mga empleyado at opisyal ng gobyerno. But for private individuals who already are paying their taxes, why do they have to know all of the assets? Part of what they want to happen is gusto nilang maalis o gusto nilang mabawasan yung mga discrepancy na commonly na-encounter nila sa lumang sistema kung saan limited lang yung data na hihingin nila sa isang taxpayer. Sa ilalim kasi ng They're bagong assuming, sistema. Dano, excuse me, they're assuming na yung mga income tax filers, some of them are cheaters. That's where they're coming from? Tama ba yun? Hindi naman, Jessica, hindi naman ganyan ang assumption. Pero ang sinasabi nga nila sa atin is parang they're thinking ahead na posible kasi may mga nangyari na raw kasing instances before na either hindi nila naintindihan yung info, may kulang na datos or merong missing na datos or merong maling datos na kinakailangan pa nilang sulatan o tawagan yung taxpayer at ang nagiging register sa taxpayer ay parang nakasuhan na ako, kinakasuhan na ako or kakasuhan na ako ng BIR. So parang gusto nila mangyari ngayon is malatag na lahat ng datos na kailangan whether or not you would the agency would need it now para at least they would get a clearer profile sa taxpayer para malaman nila kung tama nga yung binabayarang buwis ng taxpayer. Jessica. Okay, maraming salamat, Dano Tingkungko.